May we ask your presence in the stage for the photo op. And I'm Miss Charity Maydi Orsino. We are delighted to be your host for today, a wonderful day to one and all. To our commendable and highly respected guest speaker, Sir Jason B. Ramos, to ever diligent and motherly school head, Dr. Lizil A. Publico, equally smart and hard-working teaching and non-teaching staff of Highway Regional National High School, supportive SPT officers, through the leadership of President Rudy Alingod, SGC officials headed by co-chair Mr. Vic Gomez, barangay officials headed by Barangay Captain Dante G. Halaman, the completers of class 2023-2024, loving parents or guardians, friends, visitors, ladies and gentlemen, welcome to Highway Region National High School 9 Moving Up and Recognition Ceremony with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Let us now give way to our candidates for moving up, together with their proud parents and guardians, SPDA officials, barangay officials, faculty and staff, and guest speaker in their processional. Kala ko bangga ako. May I request everyone to remain standing in giving honor to our country by the singing of our Philippine national anthem to be conducted by Roslyn P. Domingo with high honors, which will be followed by an invocation in glorifying our Almighty Father to be led by Alexia D. Peralta with high honors. Thank you.
Let's bow down our head and acknowledge the presence of the Lord. Heavenly Father, we glorify and thank you your name. You have Dear esteemed teachers, beloved family members, distinguished guests, and also our principal, Ma'am Lizil Publico. Good morning. As I stand before you today, filled with a mixed feeling of excitement and nostalgia, I am deeply honored to welcome you to this momentous occasion, our moving up ceremony. To each of you gathered here, whether you have been a guiding light in our academic journey, a pillar of support during our challenging times, or a cherished friend who shared in our triumphs, I extend my heartfelt gratitude. Today marks a significant milestone in our lives as we, the candidates for the moving up ceremony of Highway Region National High School, prepare to step into the world inside or beyond these campus walls. It is both a culmination of years of hard work and dedication, as well as the beginning of new adventures and opportunities that await us. Let us revel in the pride of our achievements, the camaraderie of success, and the promising future. Together, let us celebrate not only our individual successes, but also the collective spirit that has bound us as a grade 10 student. As we embark on this new chapter, may we carry within us the lessons learned, the friendships forged, and the unwavering determination that has brought us to this moment. Let us embrace the future with open hearts and eager minds, ready to make our mark onto the world. To my fellow completers, I commend you for your hard work and perseverance. And to all our guests, thank you for joining us in commemorating this special day. Let the celebrations begin. In all, these 85 candidates for moving up has satisfactorily completed the requirements prescribed by the Department of Education under the K-12 Basic Education Curriculum for the school year 2023-2024. For your acceptance and confirmation, ma'am. By the authority vested in me as the representative of Department of Education and duly certified by our two advisors, of course headed by the curriculum chair, no other than Mrs. Mary Jane R. Morales, that you have completed the basic requirements prescribed by the Department of Education under the K-12 curriculum. I now confirm you as completers of the school year 2023-2024. Congratulations, you are now completers. And of course, congratulations to the parents. Will undoubtedly make this moment more special. We will now have the distribution of certificates of completion to the completers by Dr. Lizil A. Publico, to be assisted by the grade 10 advisors, Ma'am Jenny A. Andres, Ma'am Mary Jane Morales, our SGC co-chair, our barangay captain, SGC and SPTA officials, and guest speaker. Ikaw na lang. Akit ka, di ba? Hindi pa. Ikaw mag-picture. Ayaw ako niya. Of Redentor Abogado from Garit Sur.
Dahil kung wala po ang inyong mga magulang, wala po kayo ngayon dito. Maraming salamat po. Magpula po kayo. Ganon din ang inyong mga teachers. Kung wala ang inyong mga magtataga, magigiting ng mga guro, wala po kayo ngayon sa inyong kinalaman ngayon. Kaya dapat respetuhin po natin sila. Bigyan po natin sila ng galang. Dahil ngayon po, marami na pong mga kabataan na walang respeto po sa kanilang mga guro. Tama po ba? Tama po. Dahil ang henerasyon po natin ngayon, kung i-compare po natin noon, malayo na po mga kapatid. Kaya dapat mga kabataan, patunayan po ninyo na kayo ang pag-asa, ang tunay na pag-asa ng ating bayan. Sa mga mahal kong mag-aaral, at lalo na sa mga magsisikap tapos sa junior high school, ang pagkamit sa inyong mga pangarap ay hindi madali. Maraming bundok ang inyong aakyatin at maraming dagat ang inyong lalangin. Pero tandaan ninyo ang tatlong bagay nito na iiwan ko sa inyo. In order to be successful, number one, you must be committed or you must be dedicated. Dapat maging committed kayo or dedicated kayo sa inyong pag-aaral. Tama po ba? Alam ko po dahil napagdaanan ko po ang inyong pinagdadaanan ngayon. Maraming mga struggles, maraming mga problema sa inyong pong pag-aaral. Pero maging committed lang po kayo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Nakita ko nga po yung dito, yung mga nakasulat po sa inyong pong wall, resiliency. Dapat kayo po ay maging matatag. Dapat kayo po ay magsikap. Dapat kayo po ay marespeto sa inyong mga magulang at sa inyong mga guro. Marami pa kayong pagdadaanan ng mga hirap, pagdadaanan ng mga mababatong mga daan. Pero alam niyo po, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Magpatuloy lang po kayo. Number two, yung number one kanina, in order to be successful, number one is you must be committed. Number two, you must work hard. Hindi lang po sa eskwelahan na kayo po ay nagsisipag na mag-aral. Dapat ganun din. Kung ano kayo masipag sa paralan, dapat ganun din kayo masipag sa inyong mga bahay. Dahil ang inyong mga magulang sila yung nagsasakripisyo sa inyo. Iwasan muna ang cellphone. Pag umuwi sa inyong mga bahay, dapat hindi cellphone ang una niyong hawakan. Dapat pinggan, kaldero na inyong huhugasan. Kasi madalas, alam ko po, dahil nakikita ng ating dalawang mata, maraming mga kapadaan na nalubog sila o adik sila sa cellphone. Alam niyo po, ang cellphone, malaking katulungan yan. Dahil yan po ay ating isa sa ating mga kailangan. Pero pag ito po ay ating nasobrahan, yan po ang ating maglulog. Yan po ang maghihindil po sa atin sa paglago at sa ating pagkatagumpay sa ating buhay. Kaya mga kabataan, kaya mga mahal pong mga mag-aaral, dapat disiplina sa sarili ang kailangan. Dapat tayo po ang maging example sa ating mga kapatid na tayo po na i-apply po natin ang napag-aaralan po natin sa ating paaralan na tinuturo po ng ating mga guro. Number one, be committed. Number two, you must work hard. And then number three, you must be humble. Ano po ang humble sa Tagalog, mga mag-aaral? Mapag, takumbaba. Alam ko naman na mapag-takumbaba ang ating mga mag-aaral. Ano? Alam nyo, gaano man kayo katalino, gaano man kayo ka-skillful, gaano man kayo kagaling sa isang bagay, kung kayo ay mapagmataas, hindi kayo i-bless ng ating Panginoon. Because sabi po sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang pagkamit po ng inyong pangarap sa buhay, dapat wag kayong magtiwala sa inyong sarili. Una, magtiwala kayo sa Panginoon. Na kayang-kaya nyo na gawin ang isang bagay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Alam niyo po, ano po yung disadvantage pag kayo po ay nagtiwala na sobra sa inyong sarili? Yan po yung source ng
pride. Nakamit ko ito, ay isang bagay dito, ako ay high honor or with highest honors. Pero ito ay nagawa ko dahil sa aking pagsisikap, dahil sa aking kagalingan. Dapat ibalik po natin sa ating Panginoon ang lahat ng achievements sa ating buhay. Tama po ba mga mag-aaral? Ay walang kabuluhan pag dumating sa atin ang kamatayan. Totoo po yan mga kapatid. Kahit ikaw ay isang doktor, kahit ikaw ay isang pinakamatalino, pinakamagaling na tao sa buong mundo, pag dumating ang kamatayan sa bawat isa po sa atin, wala po tayong madadala. Ang kamatayan po ay darating sa bawat isa po sa atin. Anumang edad, anumang estado sa buhay. Sabi nga sa James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? Kung ano ang buhay po natin. It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Alam niyo po ang ating buhay, yan po ay na-compare. Sino po yung nagluluto po sa atin dito, mahilig magluto? Alam ko po ng mga nanay, mahilig magluto po yan. Na-observe niyo po, pag tinanggal niyo po yung takip ng kaldero, pag nagluluto kayo, ano po yung lalabas? Singaw po. Alam niyo po ang singaw, parang yung buhay po natin. Mamaya nandyan, appeareth for a little time, and then vanisheth away. Mamaya wala na po yan. Kaya po, mga kaibigan, mga magulang, mga estudyante at bawat isa po sa atin dito, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin pamamagitan kay Kristo. Alam niyo po, bawat isa po sa atin ay walang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 10 na wala pong matuwid ni isa. Then sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang regalo po ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Alam niyo po, ang baptist, hindi po kayo masisave ng baptist ng aming pananampalataya. Hindi po kayo masisave or maliligtas dahil sa mabuting gawa. Hindi po kayo masisave dahil po sa isang relihiyon. Ang kaligtasan lang po ay naka Jesus lang po lamang. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tagalogin ko po yung last phrase po ng John 3:16. Should not perish. Hindi na po tayo maghihirap. Bagkus tayo po ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace He will also be awarded for his most outstanding performance in science, mathematics, social science, MAPE, TLDs, ESP, and another special recognition award as LD6 Festival of Talents, Oratorical Competition and Presentation. And she will also receive the Leadership Awards, being the SSG President. Sponsorship from Sir Joel B. Pangan, the President of Isabela Polaris Eagles Club, for donating the Leadership Medal. Thank you, sir. Mana singgara to siya. Asa na singgara.
So help me God. Thank you, Ms. Lorenzo. So at this juncture, a song and dance presentation entitled Long Live and Best Day of My Life with the reading of Cassandra Cassis, Althea Limon, Rian Carlo de la Cruz, and Elsie Joy Alcoili with honors.
receive the awards on stage. So we will ask from grade 7, Amethyst Emerald, maglinya na po tayo dito sa my side para mas madali. Grade 8 Gold, grade 8 Onyx. Okay na, yun. Wala, picture na na. Nakapag-picture. Ay, nagpunod kami. Ano tayo pa ibago yung akin? No, design na. Ako, may mami nag-decide ni pare-pareho kami. Tapos na naka-uniform na tayo. Punta. Alam na kita. Oo, sige lang, ikaw nga. Bakit Diyos lang kinakain? Mamaya. Buong araw nasa ceremony. Ito yung tita ninang niya. Oo, ay kumare. Kumare. Pen. Pen. Busy. Oo, tita niya. Jenny, teacher Jenny. Uminit. Per, kaya ka per. Papabili ako ng yelo.